Balita, meron ka daw shotang maganda. Puta, kamukha daw ni Darna. Pero sana lagi mo siyang ingatan. Dahil pag yan naumpog sa bato, sigurado magwa-Wonder Woman. Kaya mo lang naman siya naging kasintahan kasi sikat ka. Dinaan mo sa konting pangalan at bola parang si Baroka. Pero alam nyo ba mga pips, kahit ganyan si Tips, hindi yan babaero kahit na ma-chicks. Kaya wag ka nang mainis. Joke lang. Gago, true love na yan. Sana nga pag nag-aaway kayo ng girlfriend mo, doon na kayo magkatuluyan. Ano, napipikon... Napipikon ka? Gusto mo ng aspakan? Gago, di mo kayang sindakin to. Ba't ako matatakot? Tinakot ko nga yung sarili kong multo. Di ako kinakabahan sa'yo kahit kamukha mo pa yung daga sa dibdib ko. Daga! Kaya pala mahilig sa keso. Kaya pala mahilig sa keso. Mahilig magpalusot to. Alam niyo ba kung bakit? Keso ganyan, keso ganito. Mag-isip ka na ng magandang palusot mo, kapatid. Dahil yung nilulusutan mo ngayon, hindi butas ng karayom, kapatid. Butas ng sinulid. Alam mo yung sinulid? Pag pinagsusuntok kita sa mukha mo, dun kita sinulid. Batman? Yung itsura ganyan? Shit! Baka kaya Batman kasi mukhang puwet! At hindi ako tumitira ng weed at bato. Hindi yun yung tinitira ko. Alam mo kung ano? Tinitira ko nanay mo! At choke! Isang beses mo pang banggitin yung choke, makakatikim ka ng choke slam! Suplex na may crossface 619 pagbagsak! Batista Bomb! Pero meron ka daw problema sa mata. Kasi ikay bulag sa katotohanan kahit mukhang dilat na. Di natatabla ng eye mo yung eye mo kasi malabong mata. Uhan ka ba? Di ako nasisindak ng yung killer eye. Because I got the eye of the tiger, wala tong kaba. 4 arrows ang tatama sa yung forehead, bullseye, malahok ay kung umasinta. Di ka pwede sa blind rhyme sa laki ng yung mata. Parang bola, sarap dukutin ng eyeball mo, sabay crossover na mala Iverson, tangina ka. Idadakdak kita sa Eiffel Tower pag tong IQ test ko, di mo napasa. Yo! Sabi niya, wala daw kwenta mga panggerang talata kung ang mga bala ay tumatama sa inosenteng mga bata. Tama, pero ba't ikaw ang naging perpektong halimbawa? Halimbawa, hi Miko, Daddy loves you. Huwag ka nang malungkot. Dahil di siya makaiyot, inimbento niya yung jakulot. Dapat steady lang daw, to siya lang yung kumakadyot. Kaya hi Miko, Daddy loves you. Huwag mo niyang kakalimutan. Mas mahangin ka pa sa puking umuutot pag nagkantutan. Oh, di ba lyrics mo yung mga yan? Paano kung si Miko bigla yung mapakinggan? Itanong sa'yo kung anong kahulugan. Anong may isip mong idahilan? Battle lang yan, nak, walang personalan. Anong klaseng kagaguhan yan? Meron ka pang nalalaman na Daddy loves you? Fuck you, paki-explain. Kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. Ayaw mong makita ng anak mo yung mali mo, anong gusto mong makita niya? Yan tama mo? Tama ba yon? Hindi sa lahat ng oras sak, laging tama ang pwede mong isolusyon. At kapag naging presidente na daw si Duterte, ubus na ang mga putapete. Ganon. Baka nakakalimutan mo, sak, galit sa adik yon. Baka ikaw pa una ipapatay nun.
ka na habang meron pang panahon, kapatid. Tigilan mo na yung pag-addict. Maawa ka naman kay Miko, yung dinedede, mikmik. Lintik! Mahal na mahal mo yung anak mo, di ba? Pag nadadamay sa battle, pinagtatanggol mo pa? Hindi mo siya kayang pagbuhatan ng kamay kahit mukhang palong-palo ka na. Ulang minuto. See you. Hindi ko siya kayang mag-isa. Magtatawag na ako ng espiritu. Sumanib ka sa akin sa ito. Eto. Alam mo, LD, no? Ang galing mo. Yung itsura mo, mukhang gago. Oh, para maiba, gamitin naman natin si Delo para rebuttal mo. Ikaw, anong sinasabi mong underground? Nagtataka ka pa? Eh, ikaw yung mukhang lamang lupa, tangina ka. Yung mukha mo, puro lupa. Bayag mo, puro buhangin. Kaya nga sa gapo, sa isda ka pinapain. Pero hindi kaya ni Delo yon, tsaka ni Saito. Pagsamahin natin si Righteous tsaka si Ngongi. Munang ina mo, ha? Pumapalag ka, ma? Kakantutin ko nanay mo, putang ina mo. Eto, tingnan mo. Takyo, tarantado. Hindi ka pa marunong gumamit ng tunay na tugma. Ngayon sa Pampanga, ang lahat mabibigla. Pero ito na talaga, panghuli, pinakamapanganib, Jaborms! Ang hirap tawagin, mukhang sa'yo sumanib. Pero seryoso, tangina. Sana pag nagkaanak ka, maging babae. Tapos kayaan magmana. Ewan ko lang kung maging proud ka pa pag dumating yung panahon na sabihin sa'yo ng anak mo na, Papa, pangarap ko pong maging katulad ni Mama. Puta! Payag ka nun? Yung girlfriend mo minamanyak ng iba? Halos mga katropa mo pa? Mismo ngang si Arik umamin na. Daw yun sa kanya. Kasi ang motto niya, at least hanggang Jakul lang naman sila. Putay, hindi mo na nga dapat kinusinte. Ipinagmamalaki mo pa. Proud na proud siguro yung tatay mong pastor sa kanya. Di ka pa rin maiwan-iwanan ni Ann kahit alam niyang binubugaw mo na siya. Para maging mabenta, bagsak presyo ang laman. Mura. Yan ang girlfriend niya. Puta! Ginawang puhunan ng hinaharap para sa hinaharap niya. Paano ba naging sexy yun? Kung binababoy ng iba, pinagpalit ang puri para sa papuri nila? Oo, may maganda siyang image pero ang laswa ng imahe niya. Maganda nga siyang modelo pero di siya magandang modelo para sa iba. Ngayon tatanungin kita, kung masaya ba akong kabatel pag di ako nagpapatawa? O, baka yung mga hurado magreklamo. Kasi yung tira ko hindi rekta kay Gago. Hindi naman kasi to battle eh. Threesome to! Tsaka yung pagkapanalo, wala na akong balak makamit. This is not a winning piece of shit. I just want to destroy your relationship! Oy, lagot ka sa tatay ni Ann. Hindi, ako siya, sinyo ang galing. Siya talaga panalo. Di na ako nagjajakul sa bintana. Doon na ako sa pinto. Pero nung dumaan yung shota mo, doon ko na hininto. Pinagsasabi mong D5, baka gusto mong paupuin kita sa Pakong D4. Madali lang sabihin ng real talk kahit di naman totoo. Kaya gagawin ko na lang din yung ginagawa ninyo. Real talk,
Hinayaan ko lang talagang talunin ng Team SS si Abra at si Looney. At hinayaan ko lang din talagang talunin ng Team LA si Tipsy at 3D. Para di na ako mahirapan at si Smaglas na makaharap. Pero bakit ganito ang katapat? Hindi pa nga ata to marunong magsulat. Sa susunod na enigma, hindi na ako babattle pag ang kalabang ko hindi sikat. Parang Barney versus Godzilla, Naruto versus Boy Abunda, Taguro versus Dora. And I like that too. Eastside daw siya, wow, 727. Eh nung last battle mo, nag-blondie ka pa, mukha kang rugby boy sa 7-Eleven. Yung pagkatalo ko kay Max Ford, papaliwanag ko. Ayoko mag-food trip ng rapper nun kasi diet ako. Sa sobrang payat mo, mukha ka naka-side view sa lens. Ako payat ako dahil naka-maintain yun yung requirement ng bench. Lagi mong pinangangalandakan sa iba na isa ka sa mga nauna. Tangina mo, Flick G, usap nga tayong dalawa. Paano mangyayari yun? Eh di ba nga ikatlo ka? Siya daw ang tunay na tatay ni Balakid. Siya si Hadlang. Nirape niya yung nanay ni Balakid bago niya tuluyang pinaslang. So ang tanong ko na lang, si Balakid paano naisilang? Mangmang, hindi ikaw si Hadlang, ikaw si Mangmang, asawa ni Timang. Tinalo ka ng tinalo ko tapos tatalunin pa kita, anong pakiramdam ng pagiging talunan? Okay lang? Kasi nakabingwit ka naman ng veterano, si Badang. Na nag-freestyle lang, pero kung nagkataon na naghanda siya doon, baka ikaw pa yung nabaon. Pero di ba nabaon ka kay Balakid, kay Wanti at Maestro? Kasi lumalabas ang yung pagkabobo pag may utak yung kaharap mo. Pero nakachamba to, nanalo to, kay Rodic, kay Daddy Jody at saka kay Acero. Kasi nananalo lang naman to pag yung kalaban. Gets nyo na siguro yung... Oo, yung pangalang Flick G, tumatak na sa eksena. Hindi na mabubura. Kasi mapabattle o kanta, yung pangalan mong Flick G, lagi mong binabanggit tapos magtatanong ka kung sinong rapper ang hindi ka kilala. Sige nga, subukan natin kung wala talaga. Knock, knock! Who's there? Flick G! Flick G who? Kita mo na, uyo ka, fuck you! Pinakinggan ko pala yung isa niyong kanta. Nakalimutan ko na ang title nun. Basta marami kayo doon. Puro mga hip-hop na kalbo, mukha kayo naglalakad na roll-on. Nakalimutan ko na kasi kung anong pamagat nun. Basta, ikaw yung nasa harap, tas yung concept ng music video, parang ikaw lang yung natatanging leader. Hindi pa ako tapos. Parang ikaw lang yung natatanging leader. Naka-leader shoes. Ay sus! Bata ka pa lang kasi alam na ng nanay mong lalaki kang gangster. Kaya nung pinagbubuntis ka niya, ang lagi yung suot, whip cups, corruption at saka pupu duster. Pag may trouble ang mga member, si G-Spot ang starter ng pagpapablatter. Anong tawag dyan sa pormahan nyo? Mexican gangster? Hindi mo ako gawing tanga. Walang Mexican gangster sa Davao, hayop ka. Meron man sa Pilipinas, nasa Mexico, Pampanga. O siya, para maiba. Alam niyo po bang si Ann Mateo, nag-medic siya? Opo, totoo, itanong niyo pa sa kanya. Di ba medic siya? Medic siya. Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi okay lang naman kung titirahin ko si Ann, di ba? Kasi di naman bago sa'yo pag tinitira siya ng iba.
Kaya yung girlfriend mo, my God. Patitikimin ko yan ng special na nakatuwad. Puta, wala nang ubad-ubad, kadyot na agad. Long neck na burat ang ipapasok ko sa pekpek niyang lapad. Babastusin ko yan ng buong magdamag tulad ng ginawa mo sa girlfriend ni Kamandag. Ano, Brad? Di ba nasabi sa'yo ni Ann? Ex niya ako. Nakakatapos niya lang akong blowjobin nung nag-first kiss kayo. O baka siloso ka, bro. 3 hours lang naging kami. Yun lang kasi yung kasya sa budget ko. Kaya naman, talagang sinulit ko ng gusto. Nilamas-lamas ko yung yoga, bro. Sabay hawak sa magkabilang nipple. Puta, parang nag-yoga. Gusto ko munang check-upin si Bruce bago to umpisahan. Wala naman yung brief sa harapan, mukhang di naman to si Batman. Pero siya daw si Snoop Dogg. Tangina, Snoop Dogg yung itsura, ganyan. Gago, mukha kang busen yan. Kaya ito na ang iyong katapusan. Truth rated!